Nabalot ng karahasan ang ilang lugar sa bansa ngayong araw ng botohan. Sa Basilan, patay ang isang botante, habang 7 ang sugatan sa magkahiwalay na pamamaril. Nagsuntukan naman ang mga taga-suporta na magkalabang kandidato sa isang presinto sa Lanao del Norte. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagrambulan ang mga taga-suporta ng magkalabang kandidato sa isang barangay sa Nunungan, Lanao del Norte. Ilang minuto bago buksan ang botohan para sa barangay at SK elections. Sa dami ng nakisuntok kahit mga naka-duty na pulis, nahirapan sa pag-awat. Hindi pa malinaw kung ano ang pinag-ugatan ng rambol, pero natuloy naman kalaunan ang botohan. Nagkapunit-punit naman ang mga balotang ito sa 2 polling precinct sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan. Ayon sa mga otoridad, 2 lalaki ang nagpanggap na botante at pumasok sa classroom mag-aalas 11 kaninang umaga. Sa pilitan nilang kinuha ang higit 300 hindi pa nagagamit na balota. Pinagpupunit-punit ang mga ito at saka ikinalat sa buong kwarto. Agad inaresto ang 2 lalaki na tumangging magbigay ng pahayag. Saglit na sinuspinde ang botohan habang hinihintay ang mga kapalit na balota mula sa kalapit na paaralan. Ayon sa COMELEC, hindi naman ito mauuwi sa failure of election dahil hindi nakuha o nakompromiso ang mga ballot box. Pero kinailangang i-extend ang botohan sa mga apektadong presinto. Nagdagdag na rin ang mga bantay na sundalo sa lugar. Ayon naman sa COMELEC, kamag-anak ng isang kandidato ang mga nanira ng balota. Pero wala pa siyang pahayag kaugnay ng insidente. Nabulabog ang botohan sa Tuburan, Basilan nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng polling precinct. 6 ang sugatan kabilang ang incumbent na kapitan ng barangay Lahi-Lahi na si Ibrahim Atang. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga sospek ay isang aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard. Patuloy pa ang investigasyon kung sino-sino ang nasa likod ng pamamaril. Sa Basilan pa rin, patay ang isang botante matapos pagbabarili ng isang lalaki sa loob ng presinto sa Badha Elementary School sa bayan ng Tipo-Tipo. Isa pang botante ang nadamay at ngayoy kritikal ang kondisyon. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng sospek at ang kanyang motibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.